Pagbasa mula sa unang liham ni Apostol Juan, 5 kabanata, mga talata 1 hanggang 13. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo ay ipinanganak galing sa Diyos. At ang bawat isa na umiibig sa Kanya na ipinanganak ay umiibig din sa Kanya na ipinanganak sa Kanya. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo ay umiibig sa mga anak ng Diyos kapag tayo ay umiibig sa Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi mabigat. Sapagkat ang sinumang ipinanganak galing sa Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, pareho ng ating pananampalataya. Sino ang dumaig sa sanlibutan, kundi siya na sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ito ay siya na naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, pareho ni Hesukristo, hindi lamang sa tubig, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa. At may tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, at ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung ating tinatanggap ang patotoo ng mga tao, ang patotoo ng Diyos ay lalong dakila, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na Kanyang pinatotohanan tungkol sa Kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo, na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay, at ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo na naniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos, upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan, at upang kayo ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang panig ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang aking pagninilay, partikular sa 11 talata hanggang sa 13 talata ng unang liham ni Apostol Juan, 5 kabanata, sa kababasa ko lang na salita ng Diyos. Ito ang patotoo na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito
ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay, at ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. At ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo na naniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos, upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan, at upang kayo ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Marami sa mga nakakakilala at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ay nagkukulang sa kagalakan at katiyakan para sa kanilang kaligtasan, sapagkat hindi nila lubos na tinatanggap sa kanilang mga sarili ang salita ng Diyos. Hindi nila lubos na isinasaloob ang halaga ng salita ng Diyos. Sa halip, sila ay patuloy pa ring dumidepende sa kanilang personal na pakiramdam, sa halip na magtiwala ng lubos sa salita ng Diyos. Naalala ko tuloy ang kwento ng personal na karanasan ng isang mangangaral ng salita ng Diyos. Sa kanyang personal na karanasang ito, na ikukwento ko naman sa inyo, ay makakatulong ito sa atin upang maunawaan natin ang kahalagahan ng paniniwala at pagsunod sa salita ng Diyos. Matapos raw niyang basahin sa isang pagtitipon ng mga salita ng Diyos na nabanggit, ay tinanong niya ang isang lalaki sa naturang pagtitipon tungkol sa pagtitiwala kay Kristo. Ang tugon daw ng lalaki ay ganito: "Sige, susubukan kong maniwala." Nagulat daw siya sa tugon ng lalaki at kanyang sinabi, "Susubukang maniwala? Kanino? Ang Diyos mismo ang nagpahayag ng kanyang salita. Sinasabi mo bang susubukan mong maniwala sa kanyang salita?" Kagyat, ang lalaki daw ay natigilan sandali na tila nililimi ang kanyang mga sinabi. At nang muli daw itong magsalita sa kanya, sa pagkakataong ito, ang tono ng kanyang tinig ay kaakibat na ang tunay na pagsisisi sa kanyang unang binigkas. Sinabi niya, "Patawarin ako ng Panginoon. Hindi ko nalalaman ang aking sinasabi. Opo, naniniwala ako sa ipinahayag ng Diyos." Mga kabayan, ang salita ng Panginoon ay pagtitiyak sa ating kaligtasan. Basahin nating muli ang unang liham ni Apostol Juan, 5 kabanata, mga unang talata at 2 talata. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo ay ipinanganak galing sa Diyos. At ang bawat isa na umiibig sa Kanya na ipinanganak ay umiibig din sa Kanya na ipinanganak sa Kanya. Sa pamamagitan nito nalalaman natin na tayo ay umiibig sa mga anak ng Diyos kapag tayo ay umiibig sa Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. At ang pagtitiyak na ito ay muling inulit ni Apostol Juan sa 12 talata ng 5 kabanata ng unang liham ni Apostol Juan na nagsasabi, "Datapwat lahat ng tumanggap sa Kanya, sa kanila'y binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, pareho sa kanilang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan." Tanong: ano ang pag-ibig sa Diyos? At ang tanong na ito ay sasagutin ng talata 3 na nagsasabing,
Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Sinasabi rin sa salita ng Diyos, ayon sa unang liham ni Apostol Juan, 5 kabanata, mga talata 4 hanggang 6. Sapagkat ang sinumang ipinanganak galing sa Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, pareho ng ating pananampalataya. Sino ang dumaig sa sanglibutan? Kundi siya na sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ito ay siya na naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, pareho ni Hesukristo. Hindi lamang sa tubig, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay mayroong paalala sa mga mananampalataya na isinadin sa unang liham ni Apostol Juan, 5 kabanata, mga talata 9 at 10. Kung ating tinatanggap ang patotoo ng mga tao, ang patotoo ng Diyos ay lalong dakila. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na kanyang pinatotohanan tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kung gayon, kung tunay na tinatanggap na ninuman ang Panginoong Hesus at siya ay tunay na sumasampalataya sa Kanya, itigil mo na ang pag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan, sapagkat tinitiyak ito ng salita ng Diyos. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan kong muli sa iyo ang quote na ito. Pinagpapalang katiyakan, ako ay na kay Jesus, o anong patikim ng kaluwalhatiang banal, ang maging tagapagmana ng kaligtasan na binili ng Diyos, isinilang ng kanyang espiritu, hinugasan sa kanyang dugo.